Talaga naman nawindang ang buong mundo dyan at lahat ng mga Pilipino nag-abang sa sagot ng Malacanang. We now have Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Ito na yung baliw. Yan na yung baliw. Katatapos lang mag-ulak ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang para masagitan ang kanya mga sinabi at or for filing of the case. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman? Ang mapapasok. Ang investigasyon, niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga. Mag-establish ng ang investigasyon. Dahil lang hinahanap lang natin yung question and answer na. Nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit. Ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-rekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi. Kinausap na naman yung tatay niya. Balita ko, may nag-text sa akin. Kinakausap din niya yung tatay niya, hindi na daw siya sinasagot. Nabisto na pati yung tatay niya gusto na siyang iwasan. Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Ayun. So yun yung ang kanilang argumento rito. Una, si Zaldico ay hearsay lang daw. Hearsay lang din naman sila kahit naman to si Claire Castro puro kasinungalingan na sinasabi niyan . Okay, pangalawang argumento nila, kung talagang kukunin ni Bongbong yan o magnanakaw si Bongbong, pwede naman niyang ilagay sa NEP. Oo, ipapakita po natin sa inyo ang kaibahan ng NEP. Hindi, sasabihin ko na lang kung ano yung kaibahan ng NEP at saka ng asa na? Ayan, wait ito. So doon po ay katakat. Asa na? Sabihin ko sa inyo kung anong kaibahan ng NEP at saka ng ng BICAM, okay? So, ang kasi, kung ikaw magnanakaw ka, mga bossing, maglalagay ka sa, yung, alam mo yun, yung, hindi mo nanakawan yung sarili mo. Tama? Hindi mo nanakawan yung sarili mo. Kasi, budget mo yan . Oh.
yung NEP, budget mo yan. Kung maglalagay ka ng pera dyan, meron kang specific na pera na dyan. O yan yung budget mo. Kung magdadagdag ka ng 100 billion dyan na flood control, halimbawa, pucha, kitang-kita ka, huling-huli ka. Kasi nga, sa'yo nakalagay. So, anong gagawin mo? Siyempre, nanakawin mo yung hindi nakalagay sa'yo. Dahil magmumukhang super-duper bloated yung kanyang magiging NEP, ilalagay nila, kaya nga insertion eh. Isisiksik nila yan sa kung saan-saan para hindi magmukhang bubulsahin nila yan. Ito lang yan. Ang NEP is fully public. Ang BICAM, hindi po yan public. Bicameral. Kaya nga matatandaan ninyo, merong meron mga blankong item sa BICAM. Blanko. Kasi nga, doon sa mga blanko na yon, doon isiniksik yung 100 billion na yun. At yun ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Yun. Ang NEP, National Expenditure Program, is fully public. Ang NEP is published, given to the media, analyzed by COA, think tanks, economists, civil society, the entire Congress. Lalagay ko dyan sa i-edit ko na lang to, lalagay ko dyan. Ayan na, nilagay na natin. Kasi anything placed in the NEP is visible from day one and can be questioned for months. The BICAM, on the other hand, sa kabilang banda, is behind closed doors. Lasts only a few days, involves only a handful of people, produces a final document with no line-by-line transparency. Insertions in the BICAM are harder for the public to see. Saan ko ba to nakuha? Sa ChatGPT. Sabi ko nga, ang bobobo din eh. Si Magno, si Chelo Magno, yan din ang tanong. Si Lacson, yan din ang tanong. Kung tanga ka, hindi ka marunong mag-research, talagang oo nga no. Pero kung maintindihan mo, magkaiba nga yung dalawa, yung NEP nga is public. Ibig sabihin, magdanako ka ba in public? Siyempre magnanakaw ka yung hindi nila masyadong nakikita. Di ba? Magnanakaw ka sa gabi. Mag-aakyat bahay ka sa gabi pag tulog sila. Alam nga naman kung kailan kumakain sila ng tanghalian, doon ka papasok sa bahay tas magnanakaw ka. Di ba? Again, NEP is fully public. However, mali pala. NEP is fully public while BICAM is not. NEP is National Expenditure Program, published, given to the media, analyzed by COA, think tanks, economists, civil society, entire Congress. Anything placed in NEP is visible from day one and can be questioned for months. The BICAM, on the other hand, is behind closed doors, lasts only a few days, involves only a handful of people, produces a final document with no line-by-line transparency. Insertions in the BICAM are harder for the public to see. Ito pa, BICAM avoids long hearings and public debate. If something is placed in the NEP, each agency is questioned. Legislators can grill DBM or the Department of Budget. Yon, yung babae na yung kanina. And merong coverage ng media yan. Opposition can challenge it. Experts can flag it. Yun yung sa nakikita nyo yung doon sa plenaryo, yung maraming mga nagdidiba-debate ron tungkol sa budget. Kapag nasa NEP, nandoon yun. Marami kang didepensahan. Pero pag nilagay mo to sa BICAM, walang plenary hearings, walang televised questioning, konti lang ang nag-uusap-usap. Di ba nga yung small committee, may ganun? Konti lang sila. So, less resistance, faster approval kapag sa BICAM mo nilagay. Pag sa NEP, ang dami mong pagdadaanan. Magnanakaw ka nga dadaan ka sa legal. Tanga ba kayo? Ang bobobo nyo. BICAM changes are shared responsibly. Shared. If something in the NEP if something is in the NEP, it is clearly authored by the executive. Kanya yun. So kapag nilagay mo yung nagnakaw ka dun sa NEP mo, walang ibang masisisi dun kundi ikaw kasi nga that's the president's budget. Siyempre ilalagay mo siya doon sa
sa BICAM, which is hindi ka accountable. Kaya nga ganun yung ganun yung argumento nila ngayon na si ganito lang may kasalanan, si Zaldico lang kasi siya lang ang may hawak ng na yan. Oh, so kasi yun ang argumento nila bakit di na lang niya nilagay sa NEP. Ayun na nga, yun na nga yung paliwanag. If something appears in the BICAM, House signs it, Senate signs it, DBM agrees to it. So madami kang masisisi kapag sa BICAM mo nilagay yung insertion. Naglagay ka sa BICAM ng insertion, kinurakot mo yun, ang daming may kasalanan. May kasalanan ng House, may kasalanan ng Senate, may kasalanan ng DBM. Whereas, kung nilagay mo yan sa NEP at ninakaw mo, ikaw lang ang may kasalanan kasi budget mo yan. Gets nyo na? Responsibility becomes collective, not individual. So medyo mas mapapatagal, madami kayong suspect, madaming iimbestigahan. Whereas kung nilagay mo sa NEP, ikaw lang ang iimbestigahan dahil pera mo yan, budget mo yan. Ikaw naglagay, naglista niyan isa-isa. Dito, kaya nila nasisisi si Zaldico kasi nga, siya ang representative ng Senado. Tapos, si Grace po naman, sa Congress pala siya, sa Grace po naman sa Senado. Hindi ba tatlo silang ginigisa ngayon at saka itong DBM? BICAM is traditionally used for last-minute adjustments. For decades, across many administrations, the BICAM is where realignments, ayan na yung realignment na sinasabi ni Risa Ontiveros. Realignments, additions, deletions, political negotiations. Diyan daw nangyayari yan sa BICAM, ang mga yan, realignment, additions, deletion, political negotiations. It is widely known as the place where the final deals happen. Ganun daw ang pagkakaano nila yan. Tawag dito, categorize nila. Final deals. Sila lang yung nagdi-deal-deal. At dahil nga walang control ang presidente, kunyari, hindi siya pwedeng basta ituro na lang dyan dahil hindi niya responsibilidad yan. Yun ang sinasabi nila. Pero according nga dito, kung ang usapan dito, ninakaw So, magnanakaw ka doon sa, narakawan mo yung sarili mo? Projects mo to. Nilagay mo to mga proyekto na to. Legacy mo to. Nanakawan mo? Hindi. Magnanakaw ka doon sa ibang pitaka. Tama? Kaya nga may mandurukot Alam nga, dukutan mo yung sarili mo. Mandudukot ka, nasa bus ka, dudukutan mo yung sarili mo, nanakawan mo yung sarili mo. Hindi. Mandurukot ka nga Siyempre, dudukutan mo yung ibang tao. Ko naman, ang hina naman ng mga kokote ninyo. In NEP, dito sa NEP na to DBM must justify the item. In BICAM, justification is minimal. Ayan pag NEP, kailangan mong i-justify yung bawat item. Samantalang sa BICAM, wala, justification lang yan, minimal pa. Any project in the NEP must have NEP documentation, feasibility studies, agency request, program rationale o program rationale. Sa BICAM, additions do not require the same paperwork. They can be insertions through negotiation. Ayan na, ninegotiate na. Nung presidente, lagay niyo yan, akin yan. Huwag niyo na nakawin, akin yan. Pangatlo, justification is minimal or political. Sa BICAM, ganun. Palakasan na yan. Kung sino yung administrasyon, siya yung mananalo. BICAM lowers the documentation burden. While yung NEP, ang dami mong kailangan mga documentation, feasibility studies, agency request, program rationale. So, ang conclusion nito, if a president or any powerful actor wanted a large insertion to pass quietly, the BICAM is the preferred venue because, first, less transparency, second, less debate, third, less documentation, fourth, faster approval, and fifth, diluted accountability. This applies to many administration, not only this one. Pwedeng nung nakaraan, ganyan din. Pwede nung mga nakaraan pa. Pero klaro yun klaro yun. Walang transparency, wala nang debate-debate dahil sila ay nasa kapangyarihan. Wala nang masyadong documentation kasi insertion yan.
faster yung approval kasi nga insertion yan at diluted accountability. Walang accountability. Kaya hirap na hirap tayo maghanap ngayon. So yan yung sinasabi natin. Yun lang naman ang argumento nila na kung di sana nilagay niya na lang sa NEP, kukunin din naman pala niya Ang pinakamagandang analogy lang talaga dyan is you do not rob yourself. You rob somebody else but not you. Di ba? Mas mabuti nang magpalibre ka kesa gumastos ka galing sa pitaka mo. Kasi pag nagpalibre ka, hindi mo babawasan yung pera mo. Ayan kasi argumento nila Sabi ko nga sa inyo hindi na kanyo maloloko ang tao ngayon kasi marami ng tool na pwedeng gamitin para para ma-expose etong mga kabulastugan na ito. O ano pa ang masasabi nito ni Claire Castro? At alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Hindi, ikaw ang hindi nakakaintindi, Claire. Akala nyo kasi pag nagsalita kayo ng ganyan, nag-explain kayo, kala nyo, matalino na kayo, hindi. Oo, panahon na ngayon ng AI, panahon na ngayon ng mas pinadali na ng technology yung pagre-research. Oo, akala nyo kayo na lang ang matatalino. Hindi, sabi ko nga sa inyo, magkaroon ka ng cellphone, ayan ChatGPT kayo mismo, ninyo, para mas maintindihan ninyo, ayan ChatGPT O sabihin nyo, hindi naman reliable yan, pero ipinaliliwanag niya sa inyo para hindi ka mabudol. Pwedeng mali ito, pero at least may paliwanag sa'yo na kakaiba doon sa sinasabi nila. Kasi ito generic Pag nagtanong ka kay ChatGPT, ibibigay niya sa inyo yung generic answer. Tanungin nyo sa mga ChatGPT nyo, ang search item nyo is if a president were to push for a large budget insertion, why do it in BICAM and not in NEP? Yun yung i-type ninyo. Bakit kung ako magnanakaw ako, bakit ko pipiliin yung BICAM at hindi NEP? Lalabas yan. Kung bakit, ilalagay niya dyan. Kung ano yung mga, yung mga yan, yung in-state ko kanina. Ayun talaga, akala ninyo, lahat mabobola ninyo Hindi kasi yung mga vlogger ninyo, mga tanga yan. Walang pambayad ng ChatGPT yan Puros mga hampas lupa kasi yan. Kaya kung ano-ano nalang chismis ang ginagawa. Doon kayo sa talagang naghahanap ng paraan para pag may diniscuss sa inyo, yung kapanipaniwala. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad din sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin po siya ay dinamay at alam po natin at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala. Bakit kay Inday Sara hindi kayo ganyan? Tatay niya, corruption buster. Tatay niya, nung panahon ng tatay niya, siningil lahat ng mga lahat ng mga oligarko, pinagbayad niya ng buwis. Sabi ko nga sa inyo, kung magnanakaw si Duterte, pinagkukuha niya yung pera na yun. Pero hindi nilagay niya yun sa pandemic. Kung magnanakaw yung mga Duterte, ang dami nilang hinabol ng mga tax evader sa Pilipinas. Dapat kinuha na lang nila yun. Yung pera na yun. Pero magnanakaw si Inday Sara, 125 million. Kinonfirm pa ng COA, walang ganong nangyari. Tapos pinipilit nyo pa rin. Pag si Inday Sara magnanakaw, pero pag si Bongbong 100 billion isang taon, hindi magnanakaw. Putang ina nyo. Ano kayo? Sobrang bilib naman ng ninyo sa sarili nyo. Na kayo sobrang linis ninyo. Paano magiging malinis siya? Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay, tapos sasabihin nyo malinis yung anak. Putang ina Claire Castro. Saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo sa totoo lang? Alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang isip lamang.
ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Talagang di mo siya masisisi kasi inutusan siya ng amo mo na magbakasyon muna, kaming bahala sa'yo. Tapos malaman-laman niya, pinagkakanuno na pala siya dito. Siya na yung pinaka-suspect. So hindi lang lumiliit yung mundo niya, talagang tinatrabaho niyo siya. Lumiit ang mundo niya dahil sa inyo. Kasi siya sinisi niyo. Nung hindi ninyo ma-pin down sa mga kontraktor, nung hindi ninyo magawa yung ginawa ninyo kay Napoles, nung panahon yung ginawa kay Napoles, nung hindi ninyo magawa ngayon, dahil naghahanap ang tao ng mas malaking makukulong, pucha, diniin nyo na si Zaldico. Ito si Zaldico, bobo naman, nagpapaniwala siya, akala naman niya yung itsura niya kakaiba. Ay hindi, akala niya itsura niya generic, yung itsura niya kakaiba. Tapos sa buong Pilipinas, sa buong mundo actually, ang daming Pilipino na kung ikaw talaga magtatago ka, kahit sa ang sulok ka, kahit sa Africa may Pilipino eh. Kahit sa lupalop ng mundo may Pilipino, sa Antarctica may Pilipino, sa North Pole may Pilipino din. Sa Mars na lang walang Pilipino, kaya kung magtatago ka, Zaldico, sa Mars, makakagalaw ka mag-isa ron. Kaya lang, walang luxury dun. Kaya nga tumakbo yan sa Europe. Akala niya sa Europe, makakaligtas siya. Hindi, putya, hinahunting siya ng mga Pilipino dun. Kita mo naman, nangayayat. Parang hindi na naaarawan. Pati yung Amerikana niya, lumaki na dahil sa sobrang kapayatan niya. Nakita mo yun? So, ganun ang ginawa nyo sa kanya. Binigyan nyo siya ng pasakit, samantalang ang nagpasasa talaga kayo. Okay na siguro kay Zaldico kung 3 silang nagtago eh. Hindi eh. Siya lang ang pinagtago tapos biglang siya na yung may kasalanan. Anak ng putya, napakasatanas ng mga amo mo. Kasi sa susunod, Claire Castro, ikaw na may kasalanan. Yung corruption dyan sa PTV4 na sinabi ni Mike Abe, baka sa susunod, ikaw na yung nagnakaw ng pera dyan. Manghihingi ka rin ng due process, makikita mo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito. Mas magandang umuwi siya rito. Hindi, ako dito naman, pabor ako sa sinabi ni Claire Castro na umuwi ka dito. Zaldico, umuwi ka dito kasi hindi ka na pwedeng mamatay ngayon. Pero may private jet ka naman, isikreto mo yung pag-uwi mo dito, huwag mo sasabihin sa kanila. Kasi kung pinatay nga nila si Ninoy, baka pati ikaw patayin nila. Baka sabihin nyo, hindi na naman, fake news na naman yan. Ha? Ang tagal-tagal na sigaw ng mga dilawan yan, mga Marcos ang pumatay kay Ninoy. Tapos ngayon, baka yun, pati yun, baguhin nyo. Ha? Kaya ingat ka, pero kung ako talaga sa'yo, umuwi ka dito. Marami ka rin kasalanan sa kapwa mo eh. Marami ka rin kasalanan sa Pilipinas. Hindi ka naman dito, hindi ka naman ligtas dito. Kailangan, dahil yung ginawa kasi ni Zaldico is admission ng guilt niya. Claire Castro, hindi iniiwas ni Zaldico yung kasalanan sa sarili niya. He's just saying that I am the least guilty. Hindi ako yung most guilty. Sinabi niya na yan sa sulat niya nung nakaraan eh. Di ba sumulat na yan, sinabi niya na hindi naman ako ang mastermind. Sinabi niya na yan noon, hindi siya mastermind. May mastermind. Yun lang yung pinatutunayan niya. Nililigtas ni Zaldico yung sarili niya. Hindi, inamin niya. Diyan sa statement niya na yan, inamin niya na talagang may ginawa silang mali sa budget. May partisipasyon siya. Pero ang sinasabi niya, hindi ako ang nag-mastermind nito. Ang nag-isip ng skandalo na ito, ang nag-isip ng scam na to, yung magpinsan na yan. Kaya nga nagtataka ako bakit nililinis nila yung sarili nila, sila naman na nag-utos sa akin. Yan ang sinasabi dito, hindi niya nililigtas yung sarili niya, Claire. Inano nga niya inamin na nga niya na may kasalanan siya Kaya lang, hindi lang siya mag-isa, yun ang hindi niyo matanggap. Ang hindi niyo matanggap, inamin na ni Zaldico na magnanakaw siya, pero may dinamay siyang dalawa, yung mga amo ninyo, yun yung hindi niyo matanggap. Dapat imbestigahan yan. Pera ng taong bayan yan, dapat imbestigahan yan. At kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha.
para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga O, sinabi, pag ba napanotaryo niya yan, kapag ba nag-under oath siya, maniniwala na kayo. Ganun pa rin naman clear eh. Di ba kahit umuwi yan dito, magpanotaryo yan, i-deny nyo pa rin naman yan eh. O, pwede mo bang sabihin ngayon, magpanotaryo ka, o maniniwala kami sa'yo. Pero ngayon, walang notaryo, di kami maniniwala sa'yo. O, kung halimbawa, hamunin ka ni Zaldico na pag ito ba, napanotaryo ko, iimbestigahan nyo na si Bongbong. Hindi pa rin naman. So trap yan. Pag pinauwi nyo yan dito, putya, ikukulong nyo yan, hindi nyo pagsasalitain yan, baka worse, patayin nyo yan. sabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Walang inconsistency. 6 minutes, paano madami inconsistency? Kalinaw-linaw ng sinabi niya sa 6 na minuto. Diyos ko naman, paano madami inconsistency? Sinabi niya yung mga pangalan. Sinabi niya yung mga senaryo. Madami. Dapat is-state mo dyan kung ano yung inconsistency. Ang nakita mo nga ng inconsistency is, logic eh. Na common sense. Magnanakaw ka lang, di sana, kaya mo namang gawin yon sa NEP, bakit nilagay mo pa sa insertion, sa bycam? Yun nga lang ang nakita nyong pwede nyong isagot na, putya, si ChatGPT na lang, binisto pa kayo eh. Panghuli po, is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Diyos ko naman, ang bobo mo talaga eh. Ang tanong sa'yo, kaya bang i-assure ng presidente na walang mangyayari sa kanya? Ang sagot lang naman dyan, oo. Oo, kasi presidente ng Pilipinas yan, hindi papayag ang Pangulo na may mangyaring masama sa isang Pilipino. Yun ang sagot. Putang ina ka kung ano-anong sinasagot mo. Dapat niyang patunayan na meron siyang banta sa kanyang buhay. Di ba para patunayan, hindi ba natatandaan ninyo si Abalos? Sabi pa nga ni Abalos umuwi ka na Zaldico, ako mismo, Zaldico. Umuwi ka na Tebes, ako mismo magbabantay sa'yo. Yung sinasabi ni Tebes na delikado ang buhay niya, wala, hindi totoo yan. Ako mismo magbabantay sa'yo. Ginagarantiya ko ang safety mo. Di ba ganun? Dapat ganyan ang sinasabi. Bakit masyado ka kasing defensive? Para kang mamaril eh. Lahat binablangka mo, mali na nga eh. Yun ang sagot doon. Ay, hindi po papayag si Pangulong Marcos na na masaktan siya o may mangyari sa kahit kanino, hindi lang sa kanya, kahit kanino. Hindi papayag si Pangulong Marcos na may mangyari. Kaya kaya kong i-assure sa kanya, ang PNP at ang AFP kaya siyang protektahan. Hindi siya malalapitan ng kung sino man, mapapatay siya, hindi. Ginagarantiya ko yan. Kaya ganyan ang sinasabi mo kasi may plano talaga siguro kayo dyan. Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito? Ulul, si Ninoy nga, pinapatay nyo eh. Di ba? Pinapatay nyo nga si Ninoy. Siya pa kaya? Mas malaki yung ninakaw ni Bongbong according to Zaldico. Mas malaki yung ninakaw niya kaysa sa tatay niya. Si Ninoy, pinapatay nyo eh. May history na kayo ng ganyan eh. Style nyo, bulok. Nung siya ba umalis, may pagbabanta na sa buhay niya. Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Hindi yan ang tamang sagot. Claire? Nahalatang halata ka dito. Ang sagot lang naman dyan is, every Filipino should be protected by this government. Walang mamamatay, walang papatayin ng gobyerno, lalo na kung ikaw ay Pilipino. Ganun. Hindi yan katulad ni Duterte na pumapatay ng mga Pilipino. Hindi dapat ganun. Yung mga sagot mo mali ka ng script. Tangina, bobo ka talaga. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Zaldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang parang wala naman po ako masasabi na sila'y close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So, Alam mo, wala ka naman talaga nakikita eh.
Lahat naman, di mo nakikita. Di ka pumapayag na mataas ang, ang crime rate dahil wala ka naman nakikita. Namalengke ko kanina. Wala naman ako nakitang na hold up. Tayo ng itong babae na to. No? So, sagad sa kabobohan. Pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap. Pero At saka makikita mo talaga yung tono dito ni Claire Castro. Sumisigaw na siya. Ganyan ang tao kapag ka nagpapanik na o sumisigaw na. sabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno. Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Ito si Claire Castro dito sa sinabi niya na mas magagalit ang tao kay Saldico. Claire Castro, wala ka bang Facebook? Putang ina niyo, nakita niyo ba trending na trending si Saldico? Naging bayani nga bigla si Saldico eh. Kawatan na naging bayani. Tangina, hindi ko talaga alam kung saan kumukuha ito si Madam ng no. Siguro dating NPA to. Ang galing nito magpropaganda eh. Nabilib ako. Matigas ang mukha nitong tao na to. Madam, kung wala kang Facebook, check mo yung check mo yung mga post ko. Grabe trending yung mga post ko. Ang dadaming mga like, comments, ang daming share. Kaya nagtataka ako bakit walang troll eh na naglipa na ngayon sa ko eh. Walang troll naglipa na sa page ko ngayon kasi nga po siya hindi nila alam kung paano talaga iti-twist ito. Ikaw lang talaga ang matigas ang muka na po siya na kahit palpak na salita pa rin ng salita. Mas magagalit ang tao kay Saldico. Pucha, kung pwede nga lang si Saldico pagawan na ngayon ng rebulto diyan sa sobrang tuwa ng tao sa kanya kasi yun lang naman ang gusto marinig ng tao eh. Sino yung amo niya? At narinig na nga ng mga Pilipino na ang amo niya si Bongbong tsaka si Romualdez. Ayan. So negative, yung sinasabi mo na magagalit ang tao, ganito, malabo. O masayang-masaya tao sa ginawa niya, mag-check ka ng Facebook mo. Ang pina-follow mo kasi puros yung mga kalahin, yung mga bobong mga pulahan tsaka mga dilawan. Pumunta kayo sa mga pages ng mga Duterte supporter. Tingnan nyo kung gaano karami yung mga comments. Tingnan nyo kung gaano karami yung mga statement ng mga tao doon. At doon yung malalaman, puros mga totoong tao yun. Yung katulad ng mga follower nyo. Na puro mga Vietcong, mga Thailander, at saka mga Bombay. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. Na nga, may sagot na nga. Manood ka nito para alam mo kung anong sagot. Inutil. Dami-dami nyo ng pera, may Intel funds pa kayo, ChatGPT lang. Hindi nyo pa ma-avail. Doon pa lamang po, dapat maggalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Malalaman mo sa tono ng pananalita ni Claire Castro eh. Galit na talaga siya. At kapag si Claire Castro ganyan, kunyari na itatago lang ng pangiti-ngiti na ganyan, pero putang na tense yan. Alam niya eh. Alam niya na malapit na siya mawalan ng trabaho. Putang na balik na naman siya sa pagiging isang kahig santuka. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM. Alam mo, si Claire Castro, pinagtatawanan to ng Malacanang press corps, promise. Sobrang pinagtatawanan to. Ito yung bukang-buka yung pakpak, pero alam niya sa sarili niya na puro saksak na siya sa likod. Ganyan katindi katigas ang mukha niyan. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Yan, martial law na siguro yan. Panic mode dahil so posible po panic mode na. Spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko. Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros eh. Hindi po ba? At meron doong event.
So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po So si Montulfo na nga nagsabi. Sabi ni Montulfo, miniting, di ba naniniwala kayo kay Montulfo? Tapos ngayon, pinost ni Montulfo, nagmi-meeting na yung mga defense kasama si Presidente. Kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Si Bongbong. Mr. Saldico, mas maganda po. Alam na namin, Hindi tangi. po, kung maaari, sabayan nyo na rin po yung mga ibang mga fugitive na nagtatago. Sino yung fugitive? Wala naman nagtatagong fugitive. Sa ibang bansa, wala na. Napauwi nga yung iba Si Saldico na nga lang di napapauwi. Kaya nga pala hindi pinapauwi dahil alam nila pag umuwi, magsasalita talaga. Kaya talagang hindi nila bubuhayin yan. Sa ibang bansa. Last 2 questions. First, Si Harry Roque. Pati si Harry Roque nadamay. Nananahimik na yung tao Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the Puro ka lang kayo deny. Dapat meron din kayong gagawin. Didimanda namin yan. Ganyan. president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So, malamang Natural, bobo ka talaga. Natural, may part 2 yan. May part 1. Kasi may part 1 Sinabi nga niya, abangan ng part 2. Di may part 1 yan. May part 2 din. Baka nga may part 3 pa antayin mo. Claire, baka yung sa part 2. Utang ina, wala ka ng trabaho. Baka nga hindi na umabot ng part 2 yan. May rally ng pinakamalaking rally sa 16. Pucha yan. Baka huling weekend mo na to. gawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So, abangan natin kung Meron na siya, may ebidensya siya, Claire. Meron siyang papel na ginanon-ganon. Malamang hindi nyo ma-zoom kasi maliliit. Pero antayin nyo lang. Sigurado ako na magiging exciting itong mga susunod na araw. And what a wonderful day it is today. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag